Yo, what's up? Welcome back sa ating YouTube channel at andito na naman tayo para gumawa ng panibagong poster making content at ang tema ng poster na gagawin natin ay about sa rescue. So, alam niyo na yan, no? Siyempre, dumanas yung buong bansa natin about sa sa bagyo o yung typhoon na Karina, no? So, neto yan, 2024 yan ginanap, no? Last July. So, maraming nasalanta, maraming binaha, maraming nawalan ng ari-arian. Siyempre, yung mga gamit na inanod, nasira. So, ayan, lahat naka-experience ng baha. Hindi ko lang alam sa ibang probinsya, no? Pero talagang yung tama ng bagyo dito sa Metro Manila, no? Grabe. Lalo na dito sa amin, no? Talagang tumama yung pinakabagyo, no? Dito kami sa Valenzuela, no? Buong Valenzuela talagang grabe, binaha. Ang daming winasak na mga kagamitan at saka halos lahat ng bahay dito lumubog, no? So ayan, ini-explain ko lang at pinapaliwanag ko. Sinishare ko na din yung mga naging experience ko na talagang grabe yung paglusong namin sa baha. Talagang halos inabot ng 2 araw bago humupa, no? Hanggang sa pangatlong araw pa pala saka humupa kasi dun lang nagkaroon ng araw, no? At syempre na tuyo yung daanan, buong kalsada, buong MacArthur dito sa amin talagang binahan, no? So ayan, bilang paggunita dun sa mga syempre yung mandirigma natin na tumulong sa pagsagip ng mga buhay. Actually, hindi kaagad nakaresponde yung mga no? Yung mga rescuer natin dito kasi syempre napakabiglaan talaga ng baha, talagang biglang taas, no? Syempre yun nga kasi may mga pinakawalang tubig dun sa mga dam dito nabigla talaga yung biglang pagtaas ng tubig, lalo na yung mga tao, mga residente kung saan saan man. At saka talagang grabe, buti na lang malaki yung tulong ng social media, no? Nakakapag-share sila ng mga post, no, na need nila ng rescue. Tapos yun nga, hindi naman na lingid sa kaalaman natin na meron tayong mga ahensya na kailangan, no, na talagang tumutulong sa pagre-rescue ng mga nangangailangan tulad nga dito sa baha natin, no, sa mga nangyayaring kalamidad dito sa atin. So ayun, syempre ito nga yung magiging tema ng poster na ginagawa natin. At by the way, dito nga pala, no, nag-outlining process na tayo, no. So medyo matagal-tagal din yung video nito, no. At saka, ayun, by the way, yun nga, nabanggit ko dun sa previous poster na ginawa ko, yun, ang magiging focus ng poster natin, syempre, parang nag-explore tayo ng mga bagong style, no? Yan, naka-perspective view tayo, bali, ang view ng poster natin, bird's eye view. So, ayan, sa mga mahilig sa art, yung mga magagaling na, natin, no, artist natin, alam nila yan, no? Yung bali yung view is nasa taas nanggagaling, no, nasa taas ka, kunwari nasa taas ka ng building, tapos yung nakikita mong image yung view is nasa baba, no. So ayan, parang ganyan yung nangyayari, no. Parang ibig sabihin yan, no, binibigyan natin ng pagtingala or syempre proud tayo dun sa mga rescuer na meron tayo sa ating bansa, no. So ayan, makikita nyo yung poster natin na syempre, yung centerpiece natin yung rescuer natin, no. By the way, yan, nag-outlining process nga pala tayo. Binibigyan natin ng diin yung bawat outline ng ginagawa natin poster. Ito yung poster na no. Karaniwang normal lang ito makikita sa isang poster making, no. Pero syempre, gusto ko kasi na makakuha kayo ng idea or kaya technique sa paggawa ng iba't ibang poster. Kasi hindi lang yung mga poster na normal na makikita, no. Gusto ko yung kakaiba. Makakita pa kayo ng kakaiba. Kadalasan kasi sobrang punong-puno, no? Parang ang gulo na ng poster, hindi mo na alam kung saan ka titingin. Tapos parang halos pare-parehas lang naman yung nakalagay. Dapat kasi yung magiging poster na bubuuin mo, yung parang sobrang detalyado nga. Hindi naman totally detalyado. Yung tipong isang tingin mo pa lang, alam mo na kaagad yung pinaka gusto niyang ibigay na meaning, no? So ayan. Bali gumamit lang din tayo ng iba't ibang
simbolismo, symbols, kung gusto nyong matuto ng iba't ibang symbols, kung para saan, ano yung mga dapat i-drawing, meron din tayo dyan sa ating channel. No? Panoorin nyo, mag-scroll kayo ng mga videos. So, ayan, hindi ko na sasabihin kung gusto niyo mag-subscribe, go lang, mag-subscribe kayo. Hindi ko na kayo sasabihan na i-share niyo yung video. Kung gusto niyo lang, kung bukal sa loob nyo, go lang, share niyo, no? Basta importante sa akin, may mga natutulungan ako. Nanonood kayo ng videos ko, go lang. So, ayan, uumpisahan na natin yung pagkukulay, no? Pasensya na medyo matagal yung video natin, no? Mahaba-haba kasi gusto ko rin makapag-share ng kwento ko, no, about dito sa mga nangyaring baha dito sa amin. Grabe, marami talagang sinira, marami talagang nagsimula ulit sa simula kasi sobrang dami talaga sinira nung baha, no. Hindi naman total ng bagyo, nung baha, kasi yung baha talaga yung sumira ng mga gamit. Halos lahat ng mga, syempre nawalan pa nga ng mga kuryente, almost sa amin halos isang araw din nawala ng kuryente, no. Pero siyempre, nandun naman talaga, ganun naman talaga, kalamidad yan, hindi natin may iwasan, hindi natin mapipigilan, kaya nating agapan. Ayun, so yung mga rescue nga pala, hindi lang tumutukol sa mga sumasagip, no? Nandyan din yung ibang sangay niyan, iba-ibang sangay yan, marami yan, maraming rescue, no? Pwede yung tulad nung sa BFP, yun yung sa mga nasusunugan, pwede rin naman sa mga medic natin, yung mga doktor, ayan, sa mga nai-injured, na aksidente, ayan, 'di ba? Yun yung mga rescue na pwedeng makatulong sa mga sambayan ng Pilipinas. Sambayan ng Pilipino, no. So, yun lang, share ko lang yan, no. Bigyan ko lang kayo ng idea, no. Kung lahat kayo rin nakaranas ng baha, mag-comment lang kayo dyan. I think halos lahat naman nakaranas ng baha, no. Hindi lang naman yung baha na dumadating dito sa atin, no, lalo na tuwing may bagyo, no. Tapos ang masama doon yung nagkakasunod-sunod pa o nagkakasabay-sabay ba yung bagyong pumapasok sa atin dito sa ating bansa, no. Nag-enjoy sila sa bansa natin, no. Yun lang. So, ayan, sa poster natin, nagamit tayo ng iba't ibang simbolismo tulad niyan. Ayan, yun sa yan, tulad yun sa centerpiece natin, naglagay tayo ng isang tao, lalaki, sumisimbolo sa pagiging makisig, matapang. Ayan, bilang nakasuot siya ng isang rescue na damit, no. Ayan, tapos may nakasukbit sa kanyang salbabida. So sa salbabida niya merong nakalagay na lubid, no. Syempre, importante yung lubid na yan lalo na kapag magre-rescue ka, no. Lalo na kapag malayo ang distansya, no. Pwedeng kapitan yan. Tapos hihilahin, syempre, para masagip yung buhay ng nangangailangan. Tapos, ayan, yung simbolismo ng Red Cross, hindi mawawala yan. Yung logo o yung patch niya sa damit. Syempre, para mapakita nga natin na parte o bahagi siya ng rescue team, no. Tapos yan, hindi mawawala. Sa bandang gilid, mapapansin nyo, no. Ayan, meron tayong nakalagay na megaphone, no. Napaka-importante din yan. Kasi para nagiging signal alert yan, no. Yung, kunwari, hinahanap nyo para marinig kayo. Kunwari, may mga na-trap, something na ganun. O kaya may mga malalayo na para maging aware sila na nandyan na yung mga rescue. Para handa na silang tumulong. Tapos para makapag-prepare na yung mga nasa malayo o yung mga makapagbigay ng signal yung mga kunwari, mga tatrap para makita sila ng mga nagre-rescue natin, no. Tapos yan, yung hard hat, hindi mawawala yan, importante rin yan, especially dun sa mga bombero natin. Yan, di ba? Importante yan. Tapos yan, yung mga emergency signal, yung mga triangle na kulay orange, importante rin yan. Para syempre wala na makakapasok dun sa mga lugar na yung mga apektado, no. Syempre para yung mga rescuer na lang ang papasok para maiwasan yung mga madidisgrasya pa. Tapos syempre yung mga hagdan, kasama rin yan, nilagay ko na rin. Syempre kapag once na may mga matataas na building, mga gusali na kailangang akyatin, syempre yun nga, magagamit ang mga rescuer yan. Tapos yung pala, yan, yun nga yung nasabi ko nga, yung mga natrap, yung mga natabunan, ayan, pwede magamit yan, no, pantanggal ng mga bagay na nakaharang, no. Tapos syempre yung hose ng tubig, syempre yun nga sa mga fire protection yan, ginagamit nila yan para maupula yung mga apoy. Tapos yan, yung hawak ng rescuer natin, yung axe, no, yung palakol na tinatawag sa Tagalog, no. Yan, syempre pansira ng mga kunwari, yun nga, may mga natrap o kaya mga natabunan. Tapos natabunan ng mga troso o kaya ng mga kahoy.
mga bato, yan pwedeng pambasag yan o kaya pang hiwa, pantanggal, no, pansira ng mga bagay na nakaharang, no. Tapos yan, yung balde, yung tubig, importante rin yan. Siyempre, alam nyo naman kung saan ginagamit yung balde, no? Hindi lang naman tubig yung nilalagay dyan, pwede din mga buhangin. Diba? Ganun. Tapos siyempre, ayan nga yung fire extinguisher at saka yung water supply, no? Yung pinagsasaksakan ng hose ng tubig ng mga bumbero. Ayan, importante rin yan. Yung fire extinguisher, siyempre, pang-apulangan ng mga apoy. Ayan, importante rin yan. Yun nga, nabanggit ko nga, di ba, hindi lang naman about sa baha ang nagiging rescue, ang mga part ng rescue o yung gampanin ng rescue, marami yan. Iba-ibang sangay yan, no? Tapos yun lang yung mga pwedeng, ilagay na addition details dito sa rescuer na yan, dinrawing ko, no? Tapos yan, syempre, yung kulay ng damit niya, hindi mawawala yan, di ba? Ayan, pula. Minsan orange yan. Yan lang. Tapos yan, nakikita niyo naman kung paano natin binukulayan, no? Binibigyan ko lang highlights, no? Ayan, gumamit ako ng mga matitingkad na kulay. Diba? Ayan, yung process ng pagkukulay natin, ginawa ko is dark to light, no? Nagsimula ako sa mga dark part, no? Ayan pala yung, yung ginawa kong process ng pagkukulay, no? So, kung gusto nyo matutong magkulay gamit ang oil pastel, mga technique, mga ideas, process, ayan, meron tayo sa ating YouTube channel, pumunta lang kayo dyan, scroll down nyo lang yan. Hindi naman ganong karamihan yung videos na meron tayo dun sa ating channel kasi nga, syempre hindi naman ako ganong nag-upload, hindi naman everyday upload, ganun, kasi syempre mahirap din umisip ng mga team o yung mga idea na pwedeng gawa ng poster, no? Hindi naman halos araw-araw may nagko-comment sa ating page, no? Tsaka syempre yun nga, mga nanonood lang, tsaka hindi naman lagi may pa-contest, no, na gagawa kaagad natin ng contest. Tsaka gusto ko yung yung mga kakaibang tema, no. So ayan, scroll ka lang kayo dyan, may mga technique at saka tutorials dyan, manood lang kayo ng manood hanggang sa matuto kayo at saka syempre hanggang sa gumaling kayo, no. So ayan, bali ginamit ko nga pa ng background sa loob is yung green, no, para mag-balance yung kulay niya, 'di ba? Para mag-balance yung kulay niya mula sa pinaka-centerpiece natin, yung mga supporting symbol at saka objects natin dun sa sa centerpiece natin. Ayan, para mag-blend yung pinaka-kulay, no. Yan. Parang syempre para maging buhay na buhay, no. Ano ba yung babagay na para mabuhay o para lumitaw yung kulay ng yellow, no? Yan. Syempre gagamit tayo na may konting dark color, no, para syempre lumitaw yung pinakakulay niya. Tsaka magmukha talagang buhay na buhay, no. By the way, kung gusto nyo palang matuto ng process ng pagkukulay na malinis, no, meron din tayo dyan tutorial. Tsaka yung step by step natin kung paano tayo magkulay ng isang poster, no. Kung paano rin bumuo ng poster, meron din dyan. So ayan, parang naging 3D animation yung natin, yung poster na ginagawa natin, no. Ayan, hanggang matapos nyo yung video, panoorin nyo lang, tuloy-tuloy nyo lang. Tapos kung mag-e-enjoy kayo sa mga video na ginagawa natin, o tulad nito, ng video na ginagawa ko, kahit di na kayo mag-subscribe, bahala kayo dyan, gawin nyo yung gusto nyo, manood lang kayo, basta manood lang kayo ng manood. Tapusin nyo yung video, go lang ng go hanggang sa matuto at gumaling pa kayo sa paggawa ng poster. Kung may gusto kayong paggawan, mag-comment lang kayo dyan. Make sure lang na yung papagawa nyo, yung wala pa dun sa wala pa dun sa mga poster na ginawa ko sa ating YouTube channel. Kasi ang gagawin ko lang dyan, i-replyan ko lang kayo ng link, no? O kaya papupuntahin ko lang kayo sa ating YouTube channel para dun nyo panoorin, no? Hindi ko nagagawa ng poster kapag once na meron ng kaparehas, no? Ayoko lang ng paulit-ulit, di ba? Mas maganda yung iba-iba naman. Kasi marami rin nanonood sa atin. Hindi lang naman dito sa Pilipinas yung mga nanonood sa atin, sa ating channel, May mga taga-ibang bansa rin na nanonood sa atin. Kaya, yun. Yung ibang videos ko nga, meron na rin meron na rin siyang subtitle, no? Para syempre naiintindihan ng nanonood, lalo na yung mga nasa ibang bansa, no? So, ayan lang. Tapos yun nga, naglagay din ako ng background na tubig, no? Ayan, yung mga bubbles, water droplets. Syempre, para magbigyang, magbigyang buhay yung, syempre, yung mga kaganapan nga dito sa Pilipinas nitong nakaraan lang, yung baha. Ayan. Tapos, syempre, nilagyan ko ng counting contrast na kulay. Ayan, gumamit ako ng kulay pula sa baba. Diba? Ganyan lang mag-blend ng kulay, no? Magbagay-bagay ng mga kulay, no? Huwag mong pagdidikitin yung mga kulay na pare-parehas para syempre mabigyan mo ng highlights yung mga object, no? Para mas maging makatotohanan at mas mukhang buhay yung poster. Hindi siya nagra-rumble o syempre yun nga, nagiging redundant yung kulay na ginagamit.
kailangan may separation. Yung color harmony, lagi nyo aralin yun. Tapos bago pala kayo magkulay ng poster, syempre, mag-practice kayo, no? Aralin nyo yung color wheel, no? Lagi ko sinasabi yan, aralin nyo yung color wheel para maging maganda yung kalalabasan ng poster nyo. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo ulit sa next video. Thank you and God bless.